Ngayong araw nga guys ay magluluto kami ng Miki Sariwa. Galing pa nga ito sa Quezon Province at pinabili ko pa ito sa aking nanay. Kakarating nga lang nila galing Quezon at magbabakasyon daw muna sila dito ng isang buwan. Ay syempre hindi ko napapalampasin ang pagkakataon kaya nagpabili na ako ng sandamakmak na pansit habhab. Isa nga ito sa mga namimiss kong kainin sa Quezon Province kaya nga lang ay hindi nga kami nakauwi sa Quezon para magbakasyon. Kaya nga nagpabili na lamang ako. Miki Sariwa nga pala ang pinabili ko tsaka pansit habhab. Miki bihon gisado nga muna ang ipapaluto ko kay Aling Jenky. Ewan ko ba naman bakit walang tindang Miki Sariwa dito sa Quezon City. Pag mga bumibili ako dito ay sobrang alat naman. Naghiwa na nga kami ng bawang at sibuyas tsaka onting baboy dahil nga wala nang mabilan dito ng mga pangsahog dahil anong oras na din ito. Repolyo na nga lang ang nailagay naming gulay dahil sa kamamahal naman ang gulay dito sa may talipapa sa amin. Mas masarap nga kung kumpleto ang sahog nito, may karot tsaka sayote. Tamis ang hanga itong pinapaluto ko kaya lalagyan namin ito ng isang sili. At etong ang bihon na gagamitin namin ay galing pa rin sa Quezon. Ang tawag nga sa bihon na to ay bihong tagumpay. Hindi ko nga alam kung bakit tagumpay, sana all tagumpay. Eto pala yung Miki na Sariwa, babawas nga lang pala ako dyan ng kaunti at ito'y pang 1 taon pa namin. Charot. Ang sarap nga din etong iulam sa kanin. Basta nga medyo chami lang yung pagkaluto mo at may sabaw-sabaw. Ay syempre yung mga nalaglag ay sisimutin ko yan, ang layo parang pinanggalingan yan. Nagisa na nga si Aling Jenky ng bawang at saka ng sibuyas. Tamang nood na nga lang ako sa kanya dahil nga ako hindi pa masyadong marunong magluto ng mga pansit-pansit na to. Naaalala ko nga yung tatay ko kapag nagluluto kami ng ganito dahil mahilig din yun sa ganito. Pag lumalabas nga kami, kumakain kami sa pansitan. Hindi pa naman kasi uso nun ang mga Jollibee na yan. Inilagay na nga rin itong sahog na baboy. Igigisa nga lang niya yan hanggang maging kulay itim na. Ay hindi, kulay brown lang pala. At pagka nga ganito na ay lalagyan niya na ng paminta. Hala, bakit nilagyan niya ng paminta? Charot. Nilagyan niya rin niya ng onting toyo. Hala, bakit nilagyan niya? Charot. Hinalo-halo nga lang ni Aling Jenky ito hanggang sa kumapit na yung toyo dun sa baboy at nilagyan niya nga ito ng tubig. Hala, bakit nilagyan niya? Naglagay nga rin siya dito ng betchin at naglagay pa ng paminta. Hala, bakit dalawa? At dahil tamis ang hanga ito ay nilagyan niya ng isang sakong asukal. Hala naman, Aling Jenky naman. At nang kumulo na nga ay inuna niyang ilagay itong bihon. Eto nga pala yung bihon na kahit hindi mo nalutuin ay masarap. Ha? Meron bang ganun? Isinunod na nga pala niya itong ilagay na Miki pero nakulangan pa nga kaya nagdagdag pa kami ng kaunti. At eto na nga yung last na nilagay niya, itong gulay. Kaunting luto nga lang sa gulay ang gusto niya at ayaw niya ng overcook. At eto na nga, matitikman ko na naman yung aking favorite na pagkain. Matitikman ko na guys. Luto na siya. Ang sarap. Lalo na pag nilagyan ko na itong suka. Etong ang suka na to ay galing pa din sa Quezon, dala-dala din ni Aling Jenky. Meron nga siyang sili na may bawang na may paminta. Sa Quezon kasi ang nilalagay nila ay suka, hindi kalamansi. Kaya nga nung kumain ako dito sa Quezon City ng pansit ay nagtataka sila bakit ko daw nilalagyan ng suka. Pinatikim ko na nga rin ito kay Papa Plates at halos nga ayaw ng bitawan yung plato. Ayun lamang, bye.